mga kapwa niya akusado na sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, dating AIDS na si Ronnie Dayan at gayon na rin si Jonel Sanchez. Pinapasalamatan ko rin po si Judge, si Honorable Judge Tener Quito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. At gusto ko rin po pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Sa inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming salamat. Sa dagdag na mga balita, makalipas ang halos 7 taon na pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga o illegal drug trading, pinabura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang inihaing petition for bail ni dating Senator Leila de Lima kaninang hapon. Dahil dito ay pansamantalang binigyan ng korte si de Lima ng kalayaan habang dinidinig nito ang kaniyang huling kaso. Nagbayad ang kampo ni de Lima ng halagang 300,000 pesos para sa naturang piyansa. Kabilang rin sa pinayagan ng korte na makapagpiyansa ay ang mga kapwa niya akusado na sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, dating AIDS na si Ronnie Dayan at gayon na rin si Jonel Sanchez. Pati na ang umano'y bagman nito si Jose Adrian Dera. Samantala, ayon kay PNP o Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakarating na sa Campo Crame ang balitang ito. Aniya sa ngayon ay may kinakailangan na lamang nalagdaan ng mga dokumento si de Lima sa Philippine National Police Custodial Center bago ito tuluyang mapalaya. Kung maalala, ibinasura na rin ng parehong korte ang naunang 2 kaso na may kinalaman rin sa illegal drug trading ni de Lima at kinalala nga itong si de Lima bilang masugid na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa programa nitong War on Drugs. Inaakusahan nito na tumatanggap raw si de Lima ng drug money mula sa mga mayayamang mga bilanggo sa bilibid para gamitin sa kanyang pagtakbo bilang senador. Marami na rin sa mga tumayong testigo laban kay de Lima ang naghain ng affidavit of recantation. Pinilit lang umano silang ituro ni si de Lima upang madiin ito sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Emosyonal namang nagpaabot ng pasalamat si de Lima sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Breaking news po, papasok-pasok lang po na balita, si dating Senador Leila de Lima ay pinayagan na po ng korte na magpiyansa. Sasang stand niya rito sa dito po sa WPS, no? Maka-China raw po, pro-China, Maudigs. Baka po pag sinagot po natin yung opisyal na mga pahayag ni Pangulong Duterte, matameme itong mga to. At may nananawagan po na mag-resign na si Sara Duterte dahil sa walang katuturang bagay. Okay. Alam po ninyo, ito po, kapapasok-pasok lang po na balita. Ngayong araw po na to, ang Mandaluyong RTC, no? Branch 206 na pinamumunuan po ni Judge Hiner Gito reverses Judge Romeo Buenaventura's denial of de Lima's bail petition in her last pending. So alam po natin na yung naunang judge po na si Romeo Buenaventura ay dininay po yung pong kagustuhan ng kampo ni de Lima na makapag-post siya ng bail. Pero ito pong bagong judge ng Muntinlupa RTC Branch 206 ay na si Judge Hiner-Gito ay pinayagan po si Senator de Lima na makapag-post ng bail. Okay. Yan po, alam po ninyo, ang naging basehan po ng 7 taon po nakulong si de Lima. Ito mag-real talkan po tayo. Ipagpalagay natin na tama po yung mga pinagsasabi ngayon, yung mga judge, tama po na walang kasalanan si de Lima. 7 taon, walang kasalanan, pumayag na makulong. Saglit lang at medyo madilim. Okay. Ang tanong ko po, dapat, 'di ba? Bakit po 7 taon na nakulong kung walang kasalanan? 'Di ba? Kasi eto ang sagot ng mga 'yan. Kasi nga dahil po sa mga testigo.
Okay, ano po nangyari sa mga testigo within 7 years? Nawala na po ba sila lahat? Hindi po. Kahit po mawala yung testigo, yung testimonya niya, mananatili po yan. Nasa court record yan eh. Pero ano po nangyari sa mga testigo? Nagbaliktaran. Marami po sa kanila nagbaliktaran. Okay. So ang ine-expect po natin, kung kayo po ay biktima, 7 taon kayong nakulong, at kaya kayo nakakulong dahil sa mga false testimony. Pagpalagay natin lahat na tama yung sinasabi wala tayong duda halimbawa. No? Pagpalagay natin na talagang kusan loob na nagbaliktaran yung mga nag-akusa kay Laila de Lima. Kahit na po napanood natin sa TV yan, sa Kongreso. Napanood ko po yan sa Kongreso eh. No, yung si Ladayan, 'di ba? Diyan po yung famous na ano tawag sa ni de Lima, Jonel. Tapos diyan po yung famous line ni de Lima na yung relasyon nila ni Dayan na narinig din po namin ng frailties of a woman, no? Kaya walang duda sa isip ko na merong nangyari rito kay de Lima talaga kasi live po yun eh. Sa TV pa natin pinanonood nung araw yan eh. 7 years ago. Talagang paulit-ulit po yan. Kahit siguro sa YouTube, makikita nyo po yan ngayon. Okay. Ibig sabihin, nung panahon na ikinulong po si de Lima, wala pong duda sa isip ko eh, na may kasalanan. Kasi ang dami nag-testify sa kanya eh. Sa Kongreso pa po natin na ano yan eh. Sa Kongreso pa muna natin naririnig. Siyempre, pagdating sa korte, hindi po yan binobroadcast, di ba? Wala po sa television yung korte. Pero yung nasa Congress po yan, kitang-kita. Nakilala natin si Junel, nakilala natin si Dayan, nakilala natin kung ano po yung nangyayari, no? Dahil po sa pag-iimbestiga ng mga congressman. Kaya po natin sila at nagsalita si de Lima of frailties of a woman, umamin po siya na may relasyon sila ni Dayan, etc. etc. Kaya ako, wala akong duda noon. O ngayon, di ba kung ikaw ay nakulong dahil sa testimonya, ang una ko pong gagawin, kung ako po yun, sasampahan ko po yung kaso. Yung mga taong nag-falsely testify against me. 7 years is 7 years. Kaya po yun yung ine-expect namin. Kasi kung hindi sila makakasuhan, kung walang isasampang kaso sa kanila, dalawa yung testimonya nila, ibig sabihin. Nag-testimonya sila against then Senator de Lima at nag-testimonya silang pabor. Imposible naman pareho yun nangyari. Yung against ka at pabor kay de Lima. Meron dong pagsisinungaling. Di ba? May kaso po yun. Ang pinakamahinang kaso po nun, perjury. Pareho pong under oath yun. Yun yung una. At kung ikaw ang biktima, nakulong ka ng 7 taon, hindi ka papayag na walang ikaso dito sa mga to. Kaya pag walang nakasuhan dyan sa mga yan, alam na. Di ba? Alam na kung bakit. Nag-expect tayo na makasuhan. Kung wala pong makakasuhan dyan sa mga nag-falsely testify, pinagpapalagay po natin na totoo yung mga sinasabi nila. Kasi the only thing na makakapagpalaya kay de Lima, yung pong pagbaliktad ng lahat ng mga testimonya. Palagay na natin na totoo yun, na bumalik na yung sinasabi nila ngayon, yun ang katotohanan. Sino nag-utos sa inyo para magsinungaling? Noon. Dapat malaman natin. Dapat ang unang curious na malaman kung sino yun, si de Lima. Di ba? Bakit hindi niya kasuhan? Walang isa nagsasalita sa nakapaligid kay de Lima, nakakasuhan namin yung mga nag-falsely testify. Kasi pag hindi sila kinasuhan, ay alam na naganap. Di ba?
Pwede palang bumaliktad, pwede ka palang magdalawang testimonya na wala kang kaso. Tignan niyo yung mga aktivista na sumuko. Tapos nung hinarap sila sa media, sinabi nila na sila ay inabdak, hindi sila talaga sumuko. Kinasuhan ng AFP, bakit? Pinagmumukhaan yung sinungaling kami. Kinasuhan yung mga aktivista na yun. Hindi po pwedeng isa sa atin ang tama at kami ang mali. Samantalang kayo yung sumuko. Yun po, paglilinis po yun ng AFP na dito sa dalawa na to, sinampahan nila ng perjury. Ito po, 7 taon ka nakulong. Imposible naman.